Tungkol din po to sa biyanan ko. Kasi po yung biyanan ko, meron din po siyang nanggagamot din po yun. Pero wala siyang ginagamit na mga kagaya nung ibang manggagamot na magdala kayo ng manok na puti, magdala kayo ng ganito kasi alay. Yung biyanan ko po kasi direct po sa Jesus Christ. Pero gumagamit din po siya ng Latin. Yun, ngayon, wala siyang pinasahan nun. Bali, namatay na lang po siya. Wala siyang nabigyan nung ano niya. Yun po ba, Brother Wendell, magkukonek din po ba yun sa mga anak niya? Yes, may epekto pa rin yan, no? Kahit di siya gumagamit ng anumang ritual, pero gumagamit siya ng prayer na Latin. Di natin alam kung saan galing ang Latin na prayer na yan. Kadalasan sa mga grupo na gumagamit ng Latin, halimbawa yung kaanib sa Iglesia sa Diyos Espiritu Santo, sa ibang sikta na nanggagamot na may Latin na ginagamit. So, may epekto ba yan? Kung galing sa occultismo yung Latin at yung paraan ng panggagamot niya, may epekto yan. Anong sabi ni Father Nonet Legaspi? Daming dapat iwasan. Halimbawa, kung ang nanggagamot ay may pabulong siya, so iwasan na umano. At halimbawa, ang manggagamot ay meron siyang ginagamit na papel, isusulat at ipainom, iwasan naman. Marami yan na nauna natin tinatalakay. So, napakalinaw sa Catechism of the Catholic Church 2116. All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead or other practices falsely supposed to unveil the future, consulting horoscopes, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums all conceal a desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. 21:17. In all practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers, so as to place them at one's service and have a supernatural power over others, even if these were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone, or when they have recourse to the intervention of demons. Wearing charms is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. The Church, for her part, warns the faithful against it. Recourse to so-called traditional cures does not justify either the invocation of evil and powers or the exploitation of another's credulity. Na manggagamot, mangtatawas, iwasan dapat at hindi tayo sumangguni sa mga ganyan. Okay na yan, te? Salamat Brother Wendell. Salamat po sa sagot. At saka Brother Jando, yun lang po yung tanong ko. Salamat po, maraming salamat po sa mga kasamahan sa punto por punto.
sa kay Brother Angel, kay Brother Tata, then kay Brother Aljon. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Sister, i-iat lang po natin, dagdag nyo sa kumpisal nyo, yung tinatawag ng kasalanan na sacrilege. Kasi di po ba nagko-communion kayo during that time, tama? Opo. O na hindi kayo nagkumpisal. Sakrilegyo po yun. Ako, actually, sinama ko yun sa pagkukumpisal ko dati. Nung ganun din ako dati, magkasama kami, hindi kasal sa simbahan nun. Sinama ko yun sa sakrilegyo. Sabihin niyo po sa sa alam ng pare yun. Kasi mortal. Pwede na yan, Brad Angel, na isulat niya na may pagkakataong nagkomunyon ako na nasa mortal na kasalanan o kaya'y nasa grave sin. At mas maganda isulat mo, sister, kasi totoo yun na nakakalimutan pagka hindi nakasulat. Lista mo lahat. Yung binanggit ni yung binanggit namin. Opo. Dag mo. Okay po. Okay, maraming salamat po, Brother Angel. Maraming salamat po sa lahat. Brad Jando? Okay, Brother Redel. May message dito si kapatid na John Rosales, sabi niya, kami din Bro Wendell, nag-live-in muna bago nagpakasal. Kaso di ko pa alam na kailangan pala i-confess. Doon dahil lang sa kapanunood ko sa inyo, natuto kami. Okay, yun po, Bro Jando. Hello, Brother Jando. Hello, good evening bro. Good evening. Hello, good evening po sa lahat. May tanong lang po sana ako. Okay, go ahead bro. Yung tao ba, bro, kapag nakapatay, wala na ba bang pag-asa makapunta sa langit? Basahin nga po natin ang Isaias 1:18. Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Yan. So, gaano kapula, ibig sabihin, gaano katindi ng kasalanan, kapatid, no? Pero siyempre, mayroon pa rin tayong pananagutan sa batas dito sa lupa, no? Kailangan talaga, natin yun. Medyo, yun nga, kailangan may mahulog muna, kailangan muna talaga na mapagbayaran yun. Pero kung pinag-uusapan natin sa Diyos, lahat po ng kasalanan, sabi, gaano mang kabigat yan, basta't sincere ka, honest ka sa pagkukumpisal mo, yan po ay patatawarin ka. Tingnan niyo po yung isa sa pinaka dyan, yung nakapako sa krus ang Panginoong Yesus, di ba? Yung sa kaliwa niya, di ba? Sa kanan. O yun, napakabibigat ng makasalanan noon. Pero nung sinabi niyang gusto niya makasama, no? Sabi niya, sana wag mo kami kalimutan sa kaharian mo. Sinama niya agad yun. So, gaano man karami, grabe siguro ang kasalanan, hindi naman nakasulat. Pero sabi, magnanakaw lang. Pero mukhang marami-rami kasalanan nun. Pero pinatawad siya, kapatid. Basta't sincero ka lang. Maging proper contrition siya, ibig sabihin, siguraduhin mong wag mo nang gawin, patatawarin ka ng Diyos, kapatid.